Bismillahirrahmanirrahim. Yung may sakit na anak niya, yun ang pinasok sa madrasa. Yung anak niya na magaling sa pagsasalita, magaling sa medisina, magaling sa pagpapatayo ng bahay, yun ang pinaaral sa English. Pero yung anak niya na may sakit, saan pinunta? Pinapasok sa madrasa. Merong isang kwento mga kapatid Islam, isang lalaki na meron siyang 4 na anak. Puro lalaki ang kanyang anak. Yung isang anak ng lalaki ay magaling siya sa pagsasalita. Sabi ng kanyang ama, "O aking anak, ikaw ay magaling sa pagsasalita, ikaw ay papaaralin ko ng abogado." At meron siyang pangalawang anak na magaling siya sa medisina, sa panggagamot. Ang sabi ng kanyang ama, "Ikaw ay magaling sa panggagamot, kaya papaaralin kita sa pagiging doktor." Pangatlong anak niya, magaling sa pagpapatayo ng mga gusali, mga building. Sabi ng kanyang ama, "Dahil ikaw ay magaling sa pagpapatayo ng building, papaaralin kita sa pagiging engineer." Pang-4 na anak niya ay may sakit. Sabi ng kanyang ama, "Pumunta ka na lang dun sa madrasa." Yung may sakit na anak niya, yun ang pinasok sa madrasa. Yung anak niya na magaling sa pagsasalita, magaling sa medisina, magaling sa pagpapatayo ng bahay, yun ang pinaaral sa English. Pero yung anak niya na may sakit, saan pinunta? Pinapasok sa madrasa. At alam niyo mga kapatid Islam, kapag pumapasok ang kanyang 4 na anak, yung 3 anak niya, yung abogado, doktor, engineer, ay napakalaki ng kanyang baon. Dahil mataas ang kanyang inaaral, ayon sa kanya. At yung pang-4, pumupunta sa madrasa, 5 piso lang ang binibigay sa kanya. Samantala, yung mga kapatid niya, ay napakalaki ng kanilang baon, ng kanilang allowance. Then nag-aral sila ng abogado, doktor, engineer. Hanggang sa tumagal ang panahon, at natupad nila ang kanilang pangarap. Yung anak niya na magaling sa pagsasalita, ay naging abogado. Yung anak niya na magaling sa medisina, panggagamot, ay naging doktor. Yung anak niya na magaling sa pagpapatayo ng bahay ay naging engineer. Yung anak niya na pinapunta sa madrasa, nakapagtapos din sa pag-aaral. Nag-aaral din. Pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Kahit na nakaramdam siya na maliit lang ang baon na binibigay sa kanya. Subhanallah. Maraming matatama dito mga kapatid Islam. Hanggang sa dumating ang panahon ng kanilang ama ay tumanda at pumanaw ang kanilang ama. Nung pumanaw ang kanilang ama, yung 3 magkakapatid, abogado, doktor, engineer, ay hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Nagtipon-tipon lahat ng kanilang mga pamilya. Ang sabi ng ilan sa kanilang pamilya, "Ikaw ay pinaaral ng iyong ama. Lahat ay ginastos ng iyong ama sa iyo nung siya ay nabubuhay upang makapagtapos ka lang sa pagiging abogado. Ngayon naman," sabi niya, "ang iyong ama ang nangangailangan ng iyong tulong." Bakit? Hindi nadasalan, hindi napaliguan, walang maglilibing sa kanilang ama. Anong sinabi ng abogado? "Kung ang aking ama ay nasangkot sa krimen, ay kaya ko siyang lutasin sa kanyang kaso. Kahit anong kaso, ang nasangkutan ng aking ama ay kaya ko siyang lutasin. Ngunit sa kaso ng aking ama ngayon ay hindi ko siya kayang tulungan. Kahit gaano pa siya kagaling sa pagsasalita." Tinanong naman ang kanyang anak na magaling sa medisina. Sabi niya, "Nung buhay pang yung ama ay pinapaaral ka niya, at nang makapagtapos ka sa pagiging doktor. Ngayon naman," sabi niya, "ang inyong ama ay nangangailangan, kaya tulungan niyo ang inyong ama." Ang sabi ng doktor, "Kung buhay pa ngayon ng aking ama at meron siyang malalang sakit, marahil kaya ko siyang gamutin. Ngunit sa kalagayan ng aking ama na siya ay pumanaw na, kahit gaano pa ako kagaling na doktor, ay hindi ko na kayang buhayin ng aking ama." Tinanong naman ng engineer, "O ikaw engineer, pinaaral ka ng iyong ama para maging engineer ka. Magaling ka sa pagpapatayo ng bahay. Baka naman matulungan mo ang iyong ama sa kanyang kalagayan." Anong sabi ng engineer?
Sabi niya, kung buhay lang ang aking ama at siya ay humiling sa akin, napapatayuan ko siya ng anumang klase ng building o gaano mang kalaki, anuman ang kanyang disenyo, ay kaya kong itayo para sa kanya. Ngunit, sa kalagayan ng aking ama ngayon na siya ay pumanaw, ay hindi ko siya kayang tulungan. Biglang sumagi sa isip ng tatlong magkakapatid na meron pa silang pang-apat na kapatid. Yung kapatid nila na nung sila'y nag-aral ay may sakit, at pag pumapasok sa madrasa, 5 piso ang kanyang baon, samantala sila ay malaki ang kanilang baon. Naalala nila na meron pa silang pang-apat na kapatid na nag-aral ng Arabic, at yun ang kanilang tinawagan. Hanggang sa umuwi ang kanyang kapatid na nag-aral ng Arabic at natupad niya ang kanyang pangarap na nagkaroon siya ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ang sabi ng abogado sa kanyang kapatid, ngayon sabi niya, kahit gaano ako kagaling, sabi niya, sa pagsasalita, ay hindi ko kaya tulungan ang ating ama. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Ganon din ang sinabi ng mga doktor at engineer. At napaiyak ang tatlo niyang kapatid, ang abogado at ang engineer doktor, dahil kahit gaano sila kagaling sa kanilang mga kurso, pagdating sa kalagayan ng kanilang ama, sa pagdadasal sa patay, pagsasala sa patay, paglibing sa patay, ay wala silang kaalaman. Ang nagpalibing at nagsala sa kanya ang kanyang anak na 5 piso ang kanyang baon nung siya ay nag-aaral. Mga kapatid Islam, ang malaking aral dito mga kapatid Islam, huwag tayo maging bias pagdating sa agama natin. Huwag tayo maging bias pagdating sa agama natin. Kung inuutosan natin ang ating mga anak na nag-aaral sila ng English, nararapat na ganun din tayo nag-utos sa kanila sa pag-aaral ng Arabic. Dahil katulad nga po ng sabi ko kanina mga kapatid Islam, kahit anong matapos ng mga anak natin, kahit anong kurso nila na matapos nila, pag sausapin ng kamatayan ay wala silang magagawa. Kahit gaano ka kagaling abogado, alam ba ng abogado kung paano magsala? Alam ba ng doktor kung paano magpalibing ng patay? Alam ba ng engineer kung paano magbalot ng patay? Walang nakakalam niyang maliban lang sa mga tao na binigyan nila ng oras na utusan nila ang kanilang anak sa pag-aaral, lalong-lalo na ang kanilang sarili. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, pagdating natin sa kabilang buhay, tayo ay iipunin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang lilitisin lahat ng mga ginawa natin dito sa mundo, mabuti man o masama. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula kay Abi Hurairah radhiyallahu an, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istashhida. Katotohanan, ang kauna-unahang lilitisin na tao sa araw ng paghukom ay ang taong namatay sa pagkikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong nakikipaglaban sa kanyang landas, at ang isasagot ng tao na yun kay Allah subhanahu wa ta'ala, qala qataltu fika hatta istashhidtu. Ako ay nakipaglaban sa iyong landas hanggang sa ako ay namatay sa iyong landas. Ang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, qala kadzabta, sinungaling ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnaka qatalta li ay yuqala jariun. Ngunit sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nakipaglaban sa aking landas upang ikaw ay tawagin na matapang sa pakikipaglaban. Ibig sabihin mga kapatid Islam, sila yung mga tao na yun na nakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit hindi bukas sa kanilang puso. At ang kanilang pakikipaglaban sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay upang sila ay tawagin na matapang sila sa pakikipaglaban. Fakadakil, at muling sasabihin, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, at utusan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga malaika upang kakaladkarin ang mukha ng tao na yun at itapon sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nag-aral at nagturo siya sa kanyang kapwa at binabalik
binabasa niya ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isasagot ng tao na yun kay Allah subhanahu wa ta'ala, ta'allamtul ilm wa 'allamtuhu wa qara'ta fika al-Quran. Ako ay nag-aral, sabi ng tao na yun, at itinuro ko sa kapwa at binasa ko ang Quran para sa iyo. Ang sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala kadzabta, sinungaling ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnaka ta'allamta liyuqala alimun. Subalit, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay nag-aral upang tawagin kang may alam. Ibig sabihin, mga kapatid Islam, sila ang mga tao na yun na nag-aral sa reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang kanilang pag-aaral ay hindi lillahi ta'ala, upang sila lamang ay matawag na meron silang alam. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un. At binasa mo ang Quran hindi para sa akin, sabi ni Allah. Binasa mo ang Quran upang matawag kang magaling sa pagbabasa ng Quran. Sila yung mga tao na binabasa nila ang Quran upang tawagin sila ng mga tao na napakagaling nila sa pagbabasa ng Quran. Napakaganda ng kanilang boses. Hindi nila binabasa ang Quran para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, ang pagbabasa ng Quran, ito ay isang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't nararapat sa isang tao na kapag babasay mo ang Quran, ito ay bukas sa iyong puso. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Basahin mo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kahit na anong sura sa Quran na ito ay bukas sa iyong puso. Ibig sabihin, mga kapatid Islam, ang Quran binabasa bilang pagsamba kay Allah at bukas sa puso natin. Hindi natin binabasa ang Quran upang magpakitang gilas tayo sa mga tao na napakagaling natin magbasa, napakaganda ng boses natin na nagiging dahilan na nakakafitna sa karamihan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. At muling utusan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang malaika upang kakalad-karin ang mukha ng tao na yun na nag-aral na hindi lillahi ta'ala, ng tao na yun na nagbabasa ng Quran na hindi lillahi ta'ala, at itatapon sila sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanungin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong gumastos sila ng kanilang kayamanan. Ang kanilang isasagot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaka fiha illa anfaktu fiha lak. Ang sasabihin ng tao na yun kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginastos ko sa iyong landas ang aking kayamanan na iyong kinalulugudan na aking gastusin. Ang sasabihin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala kadzabta, sinungaling ka, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun. Ngunit sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ginastos mo lang ang iyong kayamanan upang sabihin sa iyo ng mga tao na isa kang mapagbigay na tao, o di kaya isa kang matulungin na tao. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. At utusan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang malaika upang kaladkarin ang mukha ng tao na yun at itatapon sila sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid Islam, naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa tatlong katangian ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalad ka rin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga mukha at itatapon sila sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.